kamatayan. Kaya't hindi na mamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, pinalhanan tayo na ating ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya na ipinapahayag na katotohanan, daan at buhay ay dapat siya ring Panginoon sa ating sarili, sa ating mga pamilya o tahanan, sa ating mga opisina at pagawaan, sa ating mga kalakalan at lahat ng mga pinupuntahan natin na sinasaka, tinatrabaho, o dili kaya'y pinupuntahan. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi nagpapahayag at hindi rin natin isinasabuhay ang Ebanghelyo ng Panginoon na tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kakayahan. Inupuri ka at ininagarangan, sinasamba at dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, lumalok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, sama ng Espiritu, sa rahagi ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayong nanangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban nga lamang kung kayo sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malino nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa'kin matatanaw. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. At masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagalan niyo akong kasama, Filipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay kapistahan ng dalawang apostol, San Felipe at Santiago. Si San Felipe, siya yung laging tumutugon ng hindi angkop o dili kaya magtatanong na taliwas sa konteksto. Si Santiago naman, siya yung punong-puno ng lakas o dili kaya sigasig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Paano ba natin maipahayag ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos? Sa ating unang pagbasa, na unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 15, verso 1 hanggang 8, inaatasan ang mga nakaranas o kasama-kasama ni Kristo, ang mga nakaririnig sa Kanya, lalo't higit na ang nakakaalam sa Kanyang alay buhay o kamatayan sa cross at ang Kanyang pagkabuhay muli, ay magpapahayag ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos. At ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ay pinaka-sentro, pinaka-saligan, pinaka-batayan sa kanilang pagsabuhay sa buhay Kristiyano. At dahil dito, sila ay magpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, gaya ng sinasabi sa ating Salmo 18 ngayon, na naghahayag ang Diyos na dakila, kaya laganap sa daigdig ang mga tinig
na mga propitang nagpapahayag sa presensya ng Diyos. Paano ba talaga nating maipahayag ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa ating buhay? Ito yung ating pagkilala una sa lahat kay Kristo. Paano naman natin maipahayag sa iba kung tayo na may hindi nakakaalam, kung tayo na may walang kaalaman sa ating ipapahayag o sa ating ituturo na tinatawag na mabuting balita o mula sa salitang Grego, Evangelion, Ebanghelyo sa atin. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 14. Sinasabi sa versikulo 6, at ito yung pinakabuod, pinakasentro sa pagkilala sa ipahayag natin na Ebanghelyo. Nung sinabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Unahin natin itong, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Versikulo 6, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan. Sa koinoko na Grigo, dahil ang ating pong New Testament, bagong tipan, hindi po nakasulat unang-una sa Latin, English o Tagalog. Ang sinauna na salita na ginagamit sa pagkasulat nito, o original na pagkasulat, ay ang koinoko na Grigo. Sinasabi po sa versikulo 6, Kapitulo 14, sa koinoko na Grigo, Ego, aimi, hodos, alitia, kaizon. Hodos, daan. Alitia, katotohanan. Zon o suin, buhay. At ang ego aimi, ako ay siyang salin o nagmula sa salitang Yahweh. Ang Yahweh ay ang pangalan ng Diyos. Ating pong makita sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 14. Nang tinanong ni Moises, sino ba ang magsugo sa akin? At sinasabi, Yahweh, ibig sabihin, ako ay ako. At sa koinoko na Grigo, ang Yahweh ay ego aimi. Ibig sabihin dito, si Kristo at ang Diyos na tagapaglikha o Diyos na Ama ay iisa. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoon nung tinanong ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama. Masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kahit tagal ninyo akong kasama, Felipe, diya't hindi mo ako nakikilala. Ang makakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ibig sabihin, hindi pa nasakyan ng mga apostol nung sinabi ng Panginoon, ego aimi, o Yahweh, siya yung Yahweh. Siya yung Diyos. At siya ang magbigay ng daan. Si Kristo ang tunay na daan. Ang hudos o daan ay hindi lang po daan na makikita natin na konkreto, gaya ng dinadaanan natin araw-araw. Ang daan ay ito yung espiritual, na paraan na tayo ay maugnay sa Diyos. Wala pong ibang makapag-ugnay sa atin sa Diyos, liban kay Kristo. Katotohanan o alitia. Ang alitia ay hindi lang po yan katotohanan na tinuturing nating konsepto,
Ito ay napatutuo sapagkat totoong totoo. Hindi po piki, hindi po huwad na balita na ating makikinig ngayon sa mga kampanya sa mga kandidato. Na ating maririnig sa mga balita sa telebisyon o dili ka sa radyo o nalatha sa mga dyaryo. Hindi po ito yung katotohanan na huwad na maski sila yung pinakapopular at malaking suporta sa tao. Ang alitiya ay tunay na katotohanan. Katotohanan na nagmula sa Diyos na Ama. At dahil siya ang Diyos, pinagmulan ng tunay, ng katotohanan, totoong totoo. Kaya alitiya, katotohanan. Zoin, buhay. Ang buhay ay nagmula sa Diyos, siyang naglikha sa buhay. Nagkaroon tayo ng buhay. Mga tanim may buhay. Mga hayop may buhay. Ito ay likha at biyaya ng Diyos. Hindi lang natin ito nakita at napalagahan. Bakit po? Sapagkat may mga taong mamatay tao. Kung minsan, yung pang mga mamatay tao ang ating sinusuporta lagi. Kaya nagkaganito ang ating buhay na hindi na nagpapahalaga sa buhay dahil ang lagi nating sinusuporta ay mula sa pamilyang marahas at mga mamatay tao. Kaya hindi natin makikita itong ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Bakit po? Kung ito ay ating isinasapuso, pipili tayo ng kandidato na maayos. Para sa Diyos, maka-Diyos. Para kay Kristo, maka-Kristo. Para sa tao, maka-tao. Para sa pagpaunlad sa ating mundo, sa kalikasan, makakalikasan. Pero, nauto tayo. Kaya napakaraming magsuporta sa mga magnanakaw, sa mga mamatay tao. Kaya kinakailangan atin pong isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ulitin ko po ang tatlong salita. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi po tayo maliligtas kung hindi sa pamagitan ni Kristo na ang kanyang daan, ang daan niya sa katarungan, kapayapaan, at kabutihan, kawang gawa, at malasakit sa kapwa, at hindi natin isabuhay, hindi po tayo maliligtas. Katotohanan, kapag laging huwad o piki ang ating sinusuporta, ang ating pinaniwalaan, at kung magsasalita ang mga pari tungkol sa katotohanan, sabihin po nyo, namulitika si Father. Anong namulitika? Dito po yan sa Ebanghelyo. Mabura ba ito? Mapalitan ba ito? Hindi po pamulitika. Sinasabi lang namin ang katotohanan. At ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 32, ang katotohanan ay siyang makapagpalaya sa atin. Buhay. Ang buhay ay biyaya ng Diyos. Bakit gustong kitlin ang buhay? Bakit hindi palagahan ang buhay? Nasa sinapupunan pa ng ina. Ina-abort na. O dili kaya iinom ng mga abortifacient na mga gamot. Biyaya ng Diyos. Ating winaldas. Ang biyaya ng Diyos ay biyaya mula sa Diyos at ang Diyos dapat ang siyang tunay na sundan natin. Huwag yung nasa kapangyarihan na hindi nagpapahayag sa kahalagahan ng buhay. Huwag sa kapangyarihan na hindi naniwala sa tunay na Diyos at kay Kristo na daan
at katotohanan ng buhay. Panahon na ating ipahayag, na magpahayag tayo sa mabuting balita na si Kristo na nabuhay muli ay daan, katotohanan at abuhay. Panahon na tayo magpasya para sa Diyos at hindi para sa tao. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangailangan ng simbahan sa pamagitan ni San Felipe at Santiago. Atin pong itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit na sa mga lugar na hindi ito tinatanggap, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, inihayag na iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito ang alay sa iyo, nadula sa aming bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawin yun katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang bayang nagpupuri na nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw, ay maging relihiyong minarapat at kinalulgan mo sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpanatili ng iyong pagmamahal na di magwakas kahit kailan. Kaming sambayanan dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kay kaisa namang anghel sisiawit ng papuri sa humumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Tususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gining lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos.
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santiago, ni San Felipe, kaisa ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, ina San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kung sino man sa aking mananahan din ako sa Kanya.
At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapabaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapabaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol, San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kalanman sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o itong ating banal na misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ng itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong mga panalangin sa Pong Hesus Nazareno ay dinggin. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbibigay ng donasyon at tulong sa Quiapo Church. Lalo na mga nagbigay ng tulong kahapon sa Quiapo Church upang matulungan ang mga kapatid nating mga mahihirap at sa mga biktima sa kalamidad. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Pabaon sa misang ito. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay daan, katotohanan at buhay na hindi po tayo makapupunta sa kalangitan at sa Ama nating Panginoong Diyos, kundi sa pamagitan ng Pong Hesus Nazareno. Kaya makiisa tayo sa Kanya sa pagkaroon ng buhay na matuwid at sa ating pagsabuhay ng Ebanghelyo sa ating buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang na itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno, inaigmas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay.
Sa pamagitan ng benisyon nito naway maalala ng pangako na sa binyag na ikaw ikling ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayo mapayapa, taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iniinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.